Praise God, magandang umaga po sa lahat. Mga kasamahan ng Jesus Christ, the True Life Apostolic, mga kaibigan, sa lahat ng dako sa mundong ito, magandang umaga po sa lahat. Dadako ulit tayo mga kapatid sa ating morning devotion at pagpaumanhin na mga ilang araw na wala yung ating morning devotion mga kapatid. Praise God. May mga kadahilanan. Balit ngayong umaga, purihin ng Diyos sapagkat ang ating devotion ay sila makapagpapatuloy. Muli kong binabati ang mga miyembro, ang mga kasabahan natin sa Barangay Payatas, Quezon City, sa mga Sabala family, Romano family, Praise God, Palo family, my brother Jojo, brother Bunchoy, sa kanyang asawa, kanyang anak, Sister Mary Jane, kanyang asawa, kasama kanyang mga anak, magandang umaga sa inyo. Brother Abner, Sister Ging, good morning. Ubanya family, Brother Michael, good morning. Brother John Robert Cruz, good morning. Sir Jody, sa Punoil family, good morning. Sister Gingging, sa kanyang asawa, si Brother Ronald, kasama kanyang mga anak, good morning. Sister Erica ng Bulacan, good morning. Yung mga kasama, San Mateo, Durabel San Mateo Rizal, good morning. Sa may Montalban, Herodias family ng Montalban, good morning. Sa Pasig City, sa Telioni Cotobay, sa kanyang mga anak, good morning. Maging sa Dipolog City, ang aking mga magulang, good morning. Sana't nakakapanood kayo. Brother Remo, good morning. Brother Erwin, good morning. Sir Gina, good morning. Sister Princess, good morning. Brother Jay, Jeremy,
Anding, John Kunar, John Amar, John Raven, good morning. Mr. Ang aking Spritzy, good morning anak. Ingat-ingat sa pagpasok sa trabaho. Maging kay Pastor Camilo Roncal ng Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Minsan na naging nakasama sa tuwing umagang devotion sa 145.787 MHz. Pastor, good morning sa iyong pamilya. Mr. Ana, good morning. Dekada na rin nata na hindi tayo nagkikita. Ang mga young people ng Jesus Christ at True Life Apostolic, good morning. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga mga kapatid, iunat-unat natin ang ating mga kamay. You sing. Praise God. Minsan pa natin makapakinggan ang mga sayang awitin para sa Diyos.
Sa pamilyang Salvania pa, sa pamilyang Salvania, magandang umaga, Brother Raul. Good morning sa inyong mga anak at sa inyong asawa. Pastor Camilo, kung nakamonitor ka ngayong umaga, naalala ko yung ating gawain sa God's Love on the Year tuwing alas 4:30 ng umaga. Pero ng Diyos, sa pagkakataong ito, hindi lang sa radio, hindi sa social media, praise God. Pero ng Diyos, nakakarating pa rin ang ganitong klaseng gawain, mga pastor, sa ganitong pagkakataon. Praise God, hallelujah. Muli magandang umaga sa lahat. Siguro gising na si Jacob, gising na siguro tulog pa. Ang mga bata tulog pa siguro marahil. Praise God. Pero sa atin mga kapatid, ito ang panibagong umaga, panibagong pagkasa sa buhay natin mga kapatid. Kapatid natin, praise God, na tayo ay mga pinili ng Diyos. Laksan ng loob, praise God. Iwaglit ang lahat ng mga kapagsubukan, maging sentro ngayong umaga sa salita ng ating Panginoon. Minsan pa marinig niyo mga kapatid ang isang awitin sa lingwaheng Bisaya, nagipili ka. Para sa ating mga kabisayaan at nakakaintindi sa lingwaheng ito. Tayo pinili ng Diyos, mga kapatid. Pinili ng Diyos ang totoong naglilingkod sa Kanya. At kung paano tayo maging totoo sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang banal na kasulatan, praise God, ating malalaman. Mapagpalang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito, O Diyos, na minsan pang naidilat namin ang mga mata. Nagpapatuloy kami sa buhay, Panginoon. Kaya dapat lang kami magpupuri at magsamba sa iyo, Panginoon, sapagat ang lahat ng bagay ang aming nakamtan ay nagmumula sa iyo, God. Buhay namin ay nagmumula sa iyo. Salamat sa pag-ingat mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sa kabila, Panginoon Diyos, hallelujah, namin naranasan ang mga kapagsubukan bilang hamon mo, Diyos, sa aming pananampalataya. Kailanman, O Diyos, hindi kami matatalo nito. Sapagat ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, aming pinagkakatiwalaan,
nasa kahit anong dagok sa buhay. Yes, God. Tutulungan mo kami, Panginoon. Ang mga opisyal Diyos ng bansang ito, mula sa presidente hanggang sa mga barangay, Panginoon, ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga kasundaluhan, Panginoon, ang lahat o Diyos na naging frontliner, Panginoon, sa pagipagbaka sa labanang ito, Panginoon, dalangin ko, Diyos, ingatan mo silang lahat, Panginoon. Sadyang wala kaming magagawa sa buhay namin, O Diyos, kung wala Ikaw. Kung sarili na lang namin, O Diyos, ang aming aasahan, hindi namin alam ang aming kinabukasan. Subalit Ikaw, O Diyos, hallelujah, nagagalak kami sa pagkatatagpuan ka namin, O Diyos, na siyang maghahari sa buhay namin. Minsan pa, Panginoon, ang gawain ito, Diyos, pagpalain mo ito, God. At ito'y magiging instrumento, Panginoon, upang ang mga salita mo, Diyos, hallelujah, ay makakarating, Panginoon, sa iyong sulok, Panginoon God, ng aming tahanan. Sa kanino man, O Diyos, hallelujah, hindi kami umaasa. Bagos sa iyo, Panginoon, binubuhos namin, O God, ang may pagtitiwala at pagmamahal sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagkakataon na ngayong umaga, kaibigan, sa araw na ito, na hindi mo na kailangan mangako sa Diyos na maglilingkod sa Kanya. Bagkus, gawin mo sa buhay na habang may pagkakataon pa, maglilingkod kayo sa Diyos. Sapagkat kapag pumikit na ang iyong mga mata, makahuli na ang lahat, kaibigan. Maglilingkod na may katotohanan. Sabi ng Book of John chapter 9 verse 31. Nalalaman natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sinumang tao'y maging mananambahan sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakinggan niya.
Praise God, maparat ka ngayon kaibigan. Kung ikaw andito nakamonitor sa talahipitang ito, o kung hindi man, ay mapapanood mo ito sa sunod na mga araw. Praise God, purihin ng Diyos. Mga kapatid, ulitin ko ang pagbabasa. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad. Naalaman namin, hindi pinakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat ang sinumang tao ay naging mananamba sa Diyos ay ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakinggan niya. Praise God. Noong nakaraang ating devotion, na nasabi natin mga kapatid noon, na hindi lahat na tumatawag sa Diyos ay kilala ng Panginoon. Hindi lahat na nananalangin, praise God, ay pinakikinggan ng Diyos. May mga bagay, mga kapatid, praise God, o may mga tao na pinakinggan ng Panginoon o pinakinggan ng Diyos doon sa mga tao, mga kapatid, na totoong nanambahan sa Kanya. At kung paano natin, mga kapatid, malalaman ang katotohanan o totoo, o paano tayo lumakad sa kalooban ng Diyos na may katotohanan, na sabi natin noon, ay saliksikin natin ang banal na kasulatan upang matuklasan natin, praise God, kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Ito'y karugtong, mga kapatid, sa ating devotion ng nakaraang araw, sapagkat hindi lahat na tumatawag sa Diyos ay sa Diyos. Praise God. Ang sabi ng Book of Matthew chapter 7 verse 21, ganito pagkasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magagayoy, ipinahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Praise God. Maliwanag, mga kapatid, sa banal na kasulatan, na hindi lahat na tumatawag sa Diyos ay sa Diyos. Na kung mapapansin mo nga, mga kapatid, sa panahonan ngayon, at lalo na tayo naliglig ngayon sa mga kapagsubukan, lahat ngayon ay tumatawag sa Diyos. Iba't ibang grupo ang tumatawag sa Diyos. May malaking grupo, may maliliit na grupo. Nagsasama-sama tumatawag sa Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon, ang Kanya lang pinakikinggan ay yaong gumaganap ng Kanyang kalooban. Praise God. Hindi na dahil, mga kapatid, tayo nagsasalita, hindi dahil tayo nanalangin sa Diyos at gayon na lamang, praise God, ang asahan natin na tama o umaasa tayo, praise God, na sa ating pananalangin, sa kanilang pananalangin, ay naabot na nila ang tainga ng ating Panginoon. Naabot na nila ang pakinig ng Panginoon. Praise God. Hindi lahat na sumasambit sa pangalan ng Diyos ay Kanyang pinakikinggan. Ang sabi natin noong nakaraan, kung mali ang ating pinakinggan
ang aral ng ating naririnig ay mali din, praise God, ang magiging pundasyon ng iyong pananampalataya. Kung mali ang impormasyon, praise God, nasasagap mo mula sa banal na kasulatan, andin hindi makakarating sa Panginoon ang iyong panalangin. Totoo? Praise God. Na tinubos ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng dugo niya doon sa cross ng Kalbaryo ay isang bagay na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa pa nga mga kapatid sa pagpili ng tama at mali. Kinalas o kung man nakalag sa atin mga kapatid yung gapos, yung tali, praise God, ng pagiging alipin sa kasalanan, buhat ng ikaw, ay tinubos. Nung tayo tinubos ng Diyos, praise God, ilang libong taon na ang nakaraan. Pero hindi lang dahil hindi ito ang maging dahilan upang umaasa ka at sasabihin mo sarili mo mga kapatid, praise God, na ikaw ay ligtas na sapagkat ang pagkakataong yaon ay nagbibigay mga kapatid ng kapanahunan o nagbibigay, praise God, ng isang bagay sa pamagitan ng pagiging sa pagpili mo sa tama at mali. Yung freedom of choice mga kapatid, praise God. Nung tinubos ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa buong sanlibutan, doon nagsimula, praise God, ang malaya, nagkaroon ng kalayaan ng taong pumili sa tama at mali. Praise God. Nang dahil sa ganung sitwasyon mga kapatid, praise God, ang kapanahunan ngayon, dahil sa malaya tayong pumili kung ano ang gusto natin, praise God, na kung minsan ang ating napipili mga kapatid na pinakikinggan, yung pala, nagliligaw na rin pala mga kapatid sa ating praise God, pananampalataya sa Diyos. Ang sabi natin noong nakaraan, bakit hindi natin saliksikin ang salita ng Diyos? Saliksikin ang banal na kasulatan upang matuklasan mo talaga kung ano ang dapat mong buhay. Mahirap ko mga kapatid, praise God, na dumating sa punto na hindi natin alam na hindi pala tayo kilala ng Diyos. Masarap maglingkod sa Diyos at the same time, kilala ka ng ating Panginoon. Sigaw tayo ng sigaw, kapurihan sa Diyos, yung pala bandang huli, hindi pala tayo kilala ng Diyos. Praise God. Kung paano tayo makikilala ng Diyos, tuklasin natin mga kapatid ang kalooban niya sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ang lahat ng lumapit sa Diyos, praise God, mula nang tayo tinubos sa ating pagkakasala at pinili mo ang Diyos sa buhay mo, ang lahat ng ito mga kapatid, praise God, sa paglapit mo sa Kanya, kailangan mong humingi ng kapatawaran sa kung anong lahat pag kasalanan na yung nagagawa. Tapat siya magbibigay sa iyo ng kapatawaran. Praise God. In the book of John, 1 John chapter 1, verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Praise God. Anong kabutihan mayroon ng Diyos mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Katapat nasa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating pagkakalimot sa Kanya. At ito ngayon, nagbibigay pa siya ng kapatawaran sa lahat ating mga kasalanan. Tinubos tayo mga kapatid, praise God, sa pamagitan ng Kanyang dugo, na siya nagbibigay ng pagkakataon, praise God, upang ang tao ay magkaroon ng kalayaan pumili. Hindi ibig sabihin sa pagtubos niya mga kapatid doon sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon ka kaagad ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang nagsimula ang kalayaan mo upang piliin mga kapatid, praise God, si Jesus sa buhay mo. At ang regalo niya sa iyo, praise God, ipahayag mo lang ang iyong kasalanan. Ay tapat siya at banal na magbibigay ng kapatawaran sa iyo.
at linisin ka. Praise God. Sa lahat ng iyong kalikuan. Dito mga kapatid, praise God, nalalaman natin na kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Praise God. Kadalasan pumipili ang tao doon mga kapatid, praise God, sa isang grupo na walang ipinagbabawal. Kadalasan mas matimbang sa kanila yon. At kadalasan, praise God, hanggang mas makikinig lamang sila kaysa magsisiyasat sa banal na kasulatan. Pero bakit kailangan natin gawin, praise God, ang siyasatin ang kasulatan? Sapagkat marami, kaibigan, ang mga naghahayag, ang tumatayo sa isang iglesia, praise God, na hindi lahat inihahayag. Kung ano lang ang pabor para sa kanya, yun lamang. Praise God. Walang saysay ang ating paglilingkod sa Diyos. Kung hindi man lang tayo, praise God, o hindi man lang natin alamin ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon. At baka makasama tayo doon sa mga nagsasabi na Panginoon, Panginoon, subalit hindi tayo kilala ng Panginoon, ng Diyos. Maglingkod tayo mga kapatid, ulitin ko, maglingkod tayo at siguraduhin natin na sa ating paglingkod, sa ating pananambitan, sa ating pagpupuri sa Kanya, ay kilala tayo. Sapagkat mayroon talagang naglilingkod, mayroon talagang nananambahan na hindi kilala ng Diyos. Bagamat sila'y nagpapalayas ng demonyo, bagamat sila'y nagpapagaling ng mga masakit sa pangalan ni Jesus, pero hindi sila kilala ng Diyos. Maya-maya, malaman natin siguro mga kapatid kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin para ang ating pananampalataya ay kilalanin ng Diyos. Ang sabi ng Book of Acts chapter 10 verse 43, siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propita na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sige, tandaan natin mga kapatid, sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, naan doon ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sige, itong anggulong ito mga kapatid, itong bagay na to, dito nagkaroon ng kalabuan. Ang mga interpretasyon ng ibang mga sekta, ibang mga grupo. Praise God. At hindi maiiwasan mga kapatid na ang tao ay naguguluhan kung sino ba talaga ang dapat lang paniwalaan. Pero bakit hindi natin pagkakatiwala sa banal na kasulatan upang magsasabi mga kapatid, praise God, na kung anong dapat gawin para tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At dito sa lahat ng kapatawaran ng ating kasalanan, mga kapatid, hindi sa kanino mang pangalan, kung hindi sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesus. Ito, mga kaibigan, praise God, ang palatandaan kung paano ka mabibigyan ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Sabi ng Mark, chapter 16, verse 16, ang pagkasabi, sumampalataya ka, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Praise God. Unang hakbang sa pagtuklas ng katotohanan
Ang sabi natin noong nakaraan ay mapalad ang taong nakikinig sa salita ng Diyos, sa salita ng hula at kanyang tinutupad. Magkakaroon ka ng pananampalataya, yes God, sa Diyos na buhay. At ang kasunod dito mga kapatid, yes God, ang sabi ng Book of Marcos chapter 16, ang sumasampalataya at bautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So mayroong mga kapatid, praise God, mayroong pattern o mayroong procedure para ikaw ay magkakaroon talaga ng tunay na kaligtasan, tunay na kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Praise God. Sapagkat kung ang pananampalataya mga kapatid, praise God, na may kasamang gawa, ay ito'y gumaganap mga kapatid sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, ang kautusan na ito. Kung may pananampalataya ka na mga kapatid, praise God, 100%, kapag tama ang iyong pananampalataya, 100% mga kapatid, praise God, susundin mo kung anong instruction mayroon sa banal na kasulatan. Madalas tinatago ito ng karamihan. Praise God. Ang sabi ng Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Praise God. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y magkaroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang inyong pananampalataya na hiwalay sa gawa at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Hindi maaaring magkakahiwalay ang pananampalataya at gawa mga kapatid, praise God, sapagkat nababasa ng tao kung ano ang pagkatao mo. Nababasa ng tao, nababasa ng madla mga kapatid, praise God, kung ikaw ba talaga ay naglilingkod sa Diyos. Kung ano man ang mayroon, napapaloob sa iyong pananampalataya sa banal na kasulatan, kailangan makikita sa pagkatao mo. Kung naniniwala ka mga kapatid, praise God, sa kalooban ng Diyos, ko sinasabi ni kanina, sa Book of Mark chapter 16 verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Paniniwalaan mo yan, sapagkat yan ay narusahan sa banal na kasulatan. Paniniwalaan natin yan, sapagkat isang hakbang yan tungo sa buhay na walang hanggan. Praise God. Makikita sa buhay mo, nagagawin mo ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Kung anong instruction, gawin. Para makakasiguro tayo, mga kapatid, na mapapakinggan ng Diyos yung ating mga hinanaing, yung ating mga dalangin, at makikilala tayo ng Diyos, praise God, hanggang sa kanyang kaharian. Kung hindi matutupad sa buhay ng isang tao ang mga bagay o nagkukulang, ang mga bagay na ito, praise God, mga kapatid, ang sabi ng Book of Matthew, makitid ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at malawak ang daan tungo sa buhay ng kapahamakan. Praise God. Huwag natin piliin yun. Piliin natin ang makitid na daan, sapagkat ito naman ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Batik natin malapit ng kanyang pagbabalik. Sa ating naranasan ngayon, hindi naligid sa inyong mga kalaman. Praise God. At nababasa na sa banal na kasulatan kung anong mangyayari bukas makalawa. Mga palatandaan sa kanyang pagbabalik. Praise God. May panahon na, mga kapatid. Ang sabi ng Book of Hebrews chapter 10 verse 18, at kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog
patungkol pa sa kasalanan. Kung naroon na ang kapatawaran at natanggap mo na ang kapatawaran, mga kapatid, ng Diyos sa buhay mo, sa lahat ng pagkakasala, hindi mo na kailangan maglakad pa ng milya-milya. Hindi mo na kailangan, mga kapatid, praise God, paluin ang sarili mo para lang mabawasan o mawala ang iyong kasalanan. Praise God. Nung binigyan ka ng kapatawaran, mga kapatid, lahat yun, walang natitira. Ibinigay ng Diyos sa iyong buo ang kapatawaran sa iyong kasalanan. Dagan nga lang, mga kapatid, praise God, ang tao, kung minsan may mga pagkukulang. Hindi lang minsan, kadalasan, nagkaroon ng pagkukulang. Dahil mahirap sundin sa tao ang kalooban ng Diyos. Naglalaban dito ang hilig ng laman. Praise God. Ito yung ating pakikipagbaka at sa susunod na pagkakataon, mga kapatid, ilalahad natin kung anong klaseng pakikipagbaka kapag ikaw ay kinukonsidera na ng Diyos na ikaw ay kanyang anak. Praise God. Wala nang mga kapatid, wala nang paghahandog ng patungkol pa sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos mismo, ang kanyang sarili, si Jesus mismo, sa sarili niya, hinadnog niya minsan. Praise God, para sa ating lahat. Yung sinasabing sakripisyo, praise God, yung sinasabing maglalakad ng milya-milya, yung sinasabing, mga kapatid, na mapaluin ang sarili, patutuluin ang dugo. Praise God. Ito'y katuruan, mga kapatid, sa mga tao nagliligaw lang ng pananampalataya. Ito'y katuruan, mga kapatid, praise God, ng tao na ang kanilang sarili lamang ang kanilang pinahahalagahan. Praise God. Pagka mali ang ating narinig, mga kapatid, praise God, mali din yung ating magiging buhay. Kung mapapansin ninyo, praise God, hanggang sa pagpako sa krus ng Kalbaryo, ginagaya ng tao. So, mga kapatid, mali ang ganong klaseng pananampalataya. Nirespeto natin, totoo yan, ang lahat ng paniniwala ng tao. Praise God. Pero sa pagdating sa banal na kasulatan, iisa lang dapat, mga kapatid, praise God, ang ating bibigyan ng focus, bibigyan ng respeto. Kung ano lang ang nasa kalooban ng Diyos ang naisulat sa banal na kasulatan, walang labis, walang kulang, yun lang dapat ang buhay ng isang tao. Praise God. Sabi ng banal na kasulatan, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Bukong Efeso, mga kapatid, Efeso chapter 4 verse 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa pagbibigay ng interpretasyon sa banal na kasulatan. Kaya kung paano natin masunod ang tunay na katuruan o masunod ang tunay na pananampalataya, praise God, tao lang din naman kasi, mga kapatid, ang nagliligaw nito. Pero kung ang tao, ang mga lingkod ng Diyos at ang tunay na lingkod ng Diyos, sana't ihayag ang katotohanan, hindi ang personal na pangailangan, mga kapatid, kahit mali noon ang kanilang ginagawa o ang mga impormasyon na ininilahad, kaya pa nilang ituwid sa kapanahunan ngayon. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isang pananampalataya, isang Panginoon,
pati isang bautismo. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, wala nang sabi dito mga kapatid, sapagkat sa biyaya tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kalooban ng Diyos. Ang kaligtasan natin mga kapatid, praise God, nalalaman natin, sinasabi ko na kanina, na hindi mo na kailangan paluin pa sarili mo. Hindi mo na kailangan pahirapan pang sarili mo, sapagkat ang kaligtasan ito ibinigay ng Diyos bilang biyaya sa lahat. Siya ang tumubos, ang ating gawin, sundin ang kanyang kalooban, at ang kalooban ng Diyos ay humingi tayo ng kapatawaran, at handa naman siya magbibigay ng kapatawaran sa inyo. At sa pagkatapos nito mga kapatid, maitanim na ng Diyos sa puso mo ang kanyang pananampalataya, sundin nyo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng bautismo. Praise God. Ang sabi ko, ulitin ko, ang sabi ng Book of Mark, chapter 16, verse 16, ang sumasampalataya at pambautismuhan ay maligtas. Subalit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At dito mga kapatid, ang sinabi ko kanina na nagkaroon ng kabahabahagi sapagkat iba ang interpretasyon ng iilan. Dalawang bautismo mababasa mo rito mga kapatid. In the book of Matthew 28 verse 19 at ang Acts 2:38. Sanad naman na itanong sa sarili ng mga nangangaral. Bakit mayroong Acts 2:38? Bakit mayroong Matthew 28 verse 19? Sa totoo lang mga kapatid, praise God, si Jesus ang siyang katuparan sa mga hula, mga kapatid, praise God, na Book of Isaias. Sa mga hula ni Propeta Isaias, ang naging katuparan, mga kapatid, si Jesus. At ang katuparan naman, praise God, mga kapatid, hallelujah, ng Great Commission ay binigay ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ang katuparan nito ay ang Acts 2:38. Ang sabi naman ng kasulatan, no, praise God, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So pangalan mga kapatid, praise God, ang nababanggit sa banal na kasulatan upang magkakaroon ng kaligtasan. At ang sabi ng Book of Gawa, chapter 2, verse 13, nagsasabi dito, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu Santo. Walang ibang pangalan, praise God. Alang Matthew 28 verse 19 mga kapatid, ito'y pinakamalaking utos ng ni Jesus sa kanyang mga alagad bago pa ito mga kapatid umakyat sa kanyang trono sa kaharian ng langit. At ang naging kaganapan na sabi ko kanina na ang katuparan ng utos na ito sa pamamagitan nila Pedro mga kapatid ay nabuong Acts chapter 2 verse 38. At ang lahat ng bautismuhan mga kapatid, praise God, ni Juan Bautista, ang lahat ng ito ay na-rebaptize mga kapatid, praise God, in the Book of Acts. Subalit sa panahong ito mga kapatid, marami pa rin ang hindi sumusunod sa kung ano talaga ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang katwiran, praise God, doon sila susunod sa kung ano ang sinasabi ni Jesus. Tama naman lahat na kailangan sumunod tayo. Nga lang, mga kapatid, hindi natin iniintindi kung ano ang mga sinasabi ng ni Jesus sa bawat bagbikas ng kanyang bibig. Sa bawat salita ng kanyang sinasabi ay hindi natin iniintindi o hindi natin inuunawa ng gusto. Ang lahat ng bagay, kung ano man ang iyong ginagawa,
sa salita o sa gawa ay gagawin natin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Ang Book of Matthew 28:19, alam natin yan, na ibinanggit ng Diyos. Na sinasabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise God. Marami nag-interpret dito na ang Ama ay pangalan, ang Anak ay pangalan, ang Espiritu Santo ay pangalan. Common sense. Ang Ama ay hindi pangalan, ang Anak ay hindi pangalan, ang Espiritu ay hindi pangalan. Ang lahat ng bagay natin ginagawa sa isip at salita, gawin nating lahat sa pangalan ni Jesus. Kaya ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, praise God, na kailangan natin sa pangalan ni Jesus upang magkakaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. So mga kapatid, kung ikaw magre-research, kung ikaw saliksikin mo ang salita ng ating Panginoon, subaybayan mo mga kapatid ang gawain ito. Makakatulong sa ito mga kaibigan. Ngayon kung naranasan nyo ang bautismo na ibinigay sa iyo ng pastor na kakilala nyo, ay ang Matthew 28:19, nararapat lang mga kapatid maganap sa iyo ang tunay na bautismo sa Book of Acts chapter 2 verse 38. Dahil hindi lang sila, hindi lang isa, praise God, ang nakaranas kundi lahat naranasan sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Walang bautismong nagaganap, praise God, sa Book of Matthew 28:19, o wala man lang na bautismuhan mula ng Matthew 28:19 sa buong kasulatan ng New Testament. Nagpapatunay mga kapatid, praise God, na hindi, bagamat hindi mali ang pagkakabigkas ni Jesus bago siya umakyat sa kanyang kaharian. Praise God. Sapagat itinutukoy niya kung anong pangalan ng Ama, itinutukoy niya kung anong pangalan ng Anak, at itinutukoy niya kung anong pangalan ng Espiritu. Na kung inyong mapapansin mga kapatid, kung ating tutuloy pagbabasa sa Book of Matthew 28 verse 20, kaya itong pagkasabi na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise God. Tanda natin, ituro na kanilang ganapin. Hindi sinabi ni Jesus na gayahin ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, kung ang nagtuturo sa iyo ay ginaya, kung anong sinasabi ni Jesus ay ginaya, praise God, walang bisa. Ang maging kalalabasan dito mga kapatid, pag ginaya mo lahat ng mga ginagawa ni Jesus, kasama ka na rin sa magpapapako sa krus. Kaya kita mo, ginagaya nila. Ginagaya ang pagpapako. So mga kapatid, huwag tayong magpapaligaw sa lahat pagdating sa banal na kasulatan. Ikaw mismo ang magsisiyasat nito. Doon po sa mga taong nagbabautismo, sa mga pastor na nagbabautismo, alam nyo ito eh. Alam nyo. At nababasa nyo ito. Praise God. Kung hindi ninyo na ibibigay ang tamang bautismo sa mga kaluluwang nagtitiwala sa inyo, sa huling mga araw, sisingilin ng Diyos sa inyong mga kamay ang dugo ng mga taong inililigaw ninyo sa inyong sa kanilang pananampalataya. May pagkakataon pa na ituwid ang lahat ng mga bagay.
Tandaan ninyo ang ang Book of Acts, chapter 2, verse 38. Si Pedro ito, ang nagbautismo nito. Si Pedro ang nagsasabi nito. Nagsabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tandaan ninyo si Pedro, mga kapatid, praise God. Book of Matthew chapter 16 verse 18. Siya ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Babasahin ko. Chapter 16 ng Book of Matthew, verse 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi nagsisipanaig laban sa kanya. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Praise God. Kung anong binabautismuhan sa pangalan ni Jesus, siyang tinatanggap sa langit, mga kapatid. Praise God. At si Pedro, nagbilin. Sa Book of Acts, chapter 2, verse 38. Nasikre sa pangalan lang ni Jesus. Sa pangalan lang ni Jesus, mga kapatid, praise God, ang ibabautismo. At ang magbibigay ng kapatawaran, wala ng iba, kundi si Jesucristo lang mismo. Siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Marahil ng iba, praise God, sapagkat sila'y nabulag na sa turo ng kanilang mga pinaniniwalaang tao, eh marahil ayaw tanggapin ang mga ganitong impormasyon. Pero kaibigan, kapatid, tandaan mo, in the book of 1 John 5, ang unang Juan, chapter 5, verse 20. Kaya itong pagkasabi ng unang Juan, chapter 5, verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng kaunawaan upang ating makilala siya na totoo at tayo sa kanya na totoo sa makatuwid bagay ang kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, huwag na nating praise God, patatagalin pa. Ngayong umaga, simulan natin. Nasa liksikin ang kasulatan. Sa liksikin ang kung anong kalooban ng Diyos. Bakit nga ba mayroong Matthew 28:19 at bakit nga ba mayroong Acts 2:38? Isang katanungan yan. Praise God. Saan ka ngayon po posisyon, kaibigan? Kung mahaba naman ng panahon na ikaw ay ang pinaghawakan ang ganong klaseng katuruan, mga kaibigan, hindi kawalan sa iyo ang baguhin kung ano ang iyong nakasanayan. Ang pagtuklas sa katotohanan ay hindi ganun kadali. Praise God. Kaya kung bakit tayo nagkabahabahagi,
Kung bakit tayo mga kapatid, praise God, kaibigan, iba't ibang relihiyon. Kung bakit iba-iba ang pinupuntahan sa araw ng linggo. Kasi ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ang pangalang Hesukristo na siyang tunay na Diyos. Ang katigasan ng ulo, katigasan pa rin ang ating kaisipan ang nagahari. Yung pride, yung ego, na kapag ka na oras na nasagasaan, oras na nalaman niya na siya'y mali pala, ayaw tanggapin. Pero ngayon kaibigan, hamon ko sa iyo. Nalaman mo na ang Book of Matthew 28:19. Bakit hindi mo tuklasin din? Anong napapaloob? Sa Book of Acts chapter 2 verse 38. At hindi lang isang tao mga kapatid ang tumanggap nito. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 39, sapagkat sa inyong sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo maging sa ilan man natatawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa ibang maraming salita ay nagpatuto siya at nangaral sa kanila at nagsabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yung mga niyang nagsitanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila'y nanatiling matibay sa turo ng mga apostol. At sa pamagsama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Sikapin natin mga kaibigan, kapatid, na makabilang tayo rito. Huwag natin hayaan na maliligaw tayo mga kapatid sa mga landas. Dahil at batid natin kung sino yung nagbago, nagpalit ng tamang procedure, praise God, sa bautismo. O kung hindi nyo naman alam kung sino talaga ang nagpalit nito, bakit hindi mo siya sa atin? Mag-research ka kaibigan. Hindi lang sa banal na kasulatan, baging sa history. Kung sino talaga ang nagpalit at ano ang original na bautismo na ibinibigay sa lahat ng kaluluwa. Praise God. Mahina na naman ang signal natin. Hamon ko doon sa mga pastor na ang pinatutupad ay ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa huling panahon, kaibigan, sisingilin sa iyo ng Panginoon yan. Hindi basihan ang malaking samahan. Hindi basihan ang magandang establishmento. Hindi basihan ang mga garang na damit. Praise God. Ang mahalaga ngayon, kaibigan, praise God, nung narinig mo ito, sundin mo, praise God, kung anong kalooban ng Diyos.
God. Hallelujah. Purihin ng Diyos ngayong umaga. Ang oras natin ay alas 5:40. Sa mga pastor, sa mga nangunguna sa iglesia, praise God. Bakit hindi sumagi sa kaisipan ninyo na bakit walang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa bagong kasulatan, sa New Testament? Wala kang mababasa kahit isa. Kung hindi lang tayo naging dependent sa mga professor natin sa Bible School, praise God, din sana mga kaibigan, ang lahat ng Kristiyano ay hindi magkakahiwa-hiwalay. Maliit man ang grupo ko, ang Jesus Christ True Life Apostolic, praise God. Subalit, nagtuturo ito ng tama ayon sa banal na kasulatan. Maging si Pablo man, nang sa kanya'y dahilan kung para nagkaroon ng kaligtasan ng mga Hintil, ang binautismo nito ay sa pangalan ni Jesus. Subaybayan nyo lang kaibigan ang programang ito. May matutunan kayo. Narito ang puso ko.
Ngayon, narinig ninyo mga kapatid, ang kaibahan sa kasalukuyan ninyong dinadaluhan at ang kaibahan narinig ninyo ngayon sa Jesus Christ na True Life, Apostolic. Kaibigan, ito ang panahon, ang pagkakataon, praise God, na na malaya kang pumili. Hanggat hindi mo naririnig ang iba, wala kang kalayaang pumili. Kung hindi mo manaranasan ang bautismong ito sa buhay mo, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Praise God. Walang pangalan sa silong ng langit na ibigay na sukat ikaligtas ng tao. Ang pangalan ito ay si Jesu Kristo. Mapalad ka kaibigan, kapatid, kung naranasan mo to sa buhay mo, sapagkat kikilalanin ka ng Diyos hanggang sa kanyang kaharian. Tanda natin ang kaligtasan ay biyaya mula sa Diyos. Subalit hindi lang maglilingkod dahil sa nguso, kailangan maglingkod tayo mula sa puso. Alay mo ang sarili mo na buhay, banal at kaya-aya sa kalooban ng Panginoon. Mangyayari lang ito mga kapatid, magagawa mo lang ito. Praise God. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, kung malalaman mo ang lahat ng kalooban na nakasaad sa banal na kasulatan. Lahat ng sekta, relihiyon, banal na kasulatan pa rin ang kanilang pinagbabasihan. Dagan nga lang kung bakit nagkaiba-iba ang mga katuruan, sapagkat dinadagdagan nila ito para sa kanilang personal na pangailangan. Ang lahat kong dilim mo Yahweh ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi nigit. Purihin ang Diyos ngayong umaga sapagkat ang pagsikat ng araw ay panibagong hamon sa ating buhay. Panibagong pakikipagbaka sa araw-araw. Sige mga kapatid, ngayong umaga, dumadami ang bilang na naging infected ng COVID-19 sapagkat marami na rin natitest ngayon. Mula nang dumating ang tulong mula sa ibang bansa, ang test kit, at natuklasan na mas marami na pala ang na-infected dito. Lupurin ng Diyos sapagkat iniingatan niya ang kanyang mga anak. Hallelujah.
Minsan pagpakinggan mga kapatid ang awitin, praise God, walang halaga ang buhay mo kung wala ang Diyos. Sa mga kabisayaan, naiintindihan nyo ito. Mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa panibagong buhay namin, O Diyos. Sa pagsapit ng umagang ito, Panginoon, nagagalak kami sapagkat kailanman, O Diyos, hindi mo kami iniwan. Dinidig mo, Diyos, haleluya, ang aming mga hinanaing. Binigyan mo ng proteksyon ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang naghahari sa amin. Iniwas mo kami, O Diyos, sa kapahamakan. Minsan pa pala ng umaga, O Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming natuklasan ngayong umaga na kung paano kami maglilingkod sa iyo na may kasiguraduhan na iyong makikilala. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga kapatiran, O God, sa lahat ng dako. Dalayan mo, Diyos, sa mga taong hindi ka palubusang nakilala, ay sumilang ka, O Diyos, sa kanila upang hanapin ka, Panginoon, at simbahan ka sa Espiritu at sa katotohanan. Habang kami naghihintay, O Diyos, yung pagbabalik, minsan pa, Panginoon Diyos, dalangin ko walang malaglag sa iyong mga kamay. Ang aming buong pamilya ay makakasama namin, O Diyos, sa pagtunog ng trompeta. Praise God. Purihin ka, O Diyos, hanggang sa susunod, Panginoon, ng aming gawain, devotion, Panginoon, minsan po, Diyos, mag-aharit pangunahan mo kami. Ang lahat ng kapuro ni Diyos, tanging binabalik namin sa iyong dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Kay Brother Raul ng Salvania family sa may Caloocan, magandang umaga sa inyong lahat diyan. Wala na ilapos pa ang talan, sandang may kinabuhi pa buhatan. Mga kapatid, magbibigay ako ng announcement sa ating sa group natin, chat. Praise God. Kung ano ang susunod ng ating devotion. Purihin ng Diyos. Pagpalain tayo nating Panginoong Diyos.